Maligayang pag-aaral sa Filipino TV. Ang ating aralin ay tungkol sa tekstong deskriptibo sa asignaturang pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Sa kabuuan ng aralin, inaasahan na ikaw na mag-aral ay natutukoy ang paksang tinalakay sa iba't ibang tekstong binasa. Kumusta ka na? Handa ka na ba sa bagong aralin? Hayaan niyong bigyan ko kayo ng mga bagong kaalaman at impormasyon na maaaring makatulong sa pag-unlad mo bilang mag-aaral. Isa ang teksto sa ating tinalakay noong nakaraang aralin. Batay sa ating napag-aralan, maaari bang magbigay kung ano ang maaaring nilalaman ng isang teksto? Katulad ba nito ang inyong kasagutan? Magaling! Klase, tandaan na maaaring ang nilalaman nito ay nasa inyong nagkukwento? Nobelang naglalaman ng mga kabanata, malikhaing pagtula, awitin, talambuhay ng isang tao, maging mga sanaysay, alamat mula sa mga ninuno, kwentong bayan at iba pa. Kaya sa araling ito, isang uri ng teksto ang tiyak mong matututuhan. Ngayon ay dadako tayo sa pag-aaral ng panibagong teksto. Hayaan niyong bigyan ko kayo ng mga bagong kaalaman at impormasyon na maaaring makatulong sa pag-unlad mo bilang mag-aaral. Handa ka na ba? Sagutin mo nga ang katanungan. Ano ang ginagawa ng isang mahusay na mambabasa kapag nagbabasa ng isang teksto? Alam mo ba na ang unang ginagawa ng mahusay na mambabasa tungo sa pag-unawa ay ang pagtukoy sa paksa ng tekstong binasa? Muli, ano nga ang paksa? Sa nakaraang aralin na pag-aralan natin na ang paksa ang nagsasaad kung ano ang ideyang pinagtutuunan ng pansin sa teksto. Naaalala mo pa ba ang paraan para matukoy mo ang paksa ng teksto? Hindi ba't isa rito ang pagsusuri sa pamagat? Klase, tandaan, mahalaga itong mabatid sapagkat kapag nakuha mo ang paksa, madali nang kunin ang pangunahing ideya ng teksto. Tingnan ang halimbawa sa ibaba. Pansinin ang pamagat. Batay sa pamagat, sa iyong palagay, ano ang paksa? Marahil ito ay tungkol sa isang ama, hindi ba? Alam mo ba na natutukoy ang paksa ng teksto sa tulong ng pamagat? Paano naman natin nababatid ang gustong ipaalam o nais ipaunawa ng sumulat tungkol sa paksa? Alam mo ba na sa tulong ng pangunahing ideya o kaisipan ng teksto, nababatid natin ang gustong ipaalam ng manunulat o nais ipaunawa ng sumulat tungkol sa paksa? Lubos mo itong matututuhan sa araling ito, maging ang mahalagang konsepto tungkol sa tekstong ating babasahin. Matutukoy mo rin ang katangian ng tekstong iyong babasahin, lalo na ang tungkol sa tekstong deskriptibo.
Klase pagmasdan ang kasunod na larawan. Ang bahay kubo mula sa Google nakuha ng Hiraya Images. Maaari bang magbigay ng mga salitang maglalarawan sa bahay kubo? Ang bahay kubo ay katutubong bahay. Ito ay maliit na bahay, gawa sa kawayan na pinagtali. Madali itong masira. Parisukat ang hugis ng bahay kubo. Alam nyo ba na ilan lamang ang mga ito sa maaaring maglarawan sa bahay kubo? Nakabasa na kayo marahil ng ganitong uri ng teksto na kadalasan ay naglalayong maglarawan ng tao, bagay, lugar, o pangyayari. Natatandaan nyo pa ang tawag sa ganitong uri ng teksto? Tama! Ito ay tinatawag nating tekstong deskriptibo. Alam niyo ba na ang tekstong deskriptibo ay may layuning maglarawan ng isang bagay, tao, lugar, karanasan, sitwasyon, at iba pa. At ang pagsulat ng paglalarawan ay maaaring maging subhetibo o objetibo. Ito ang katangiang dapat taglayin ng paglalarawan. Kaya't alamin natin kung kailan ba sinasabing subhetibo ang paglalarawan. Sinasabing subhetibo ang katangian ng paglalarawan kung ang manunulat ay maglalarawan ng napakalinaw at halos madama na ng mambabasa, subalit nakabatay lamang sa kanyang mayamang imahinasyon. Subhetibo din dahil ang paglalarawan ay hindi nakabatay sa isang katotohanan. Halimbawa na nga ang mga tauhan sa maikling kwento. Likhang isip lamang ng manunulat ang mga tauhan. At ang katangiang taglay ng mga tauhan ay batay lamang sa imahinasyon ng manunulat. Silipin natin ang isang halimbawa. Maaaring ilarawan ang ina bilang hingahan ng mga suliranin, madalas na nakapagpapagaan ng mga pasakit, o kaya ay mahaba ang pisi sa lahat dahil sa mapangunawa at mapag-aruga nitong katangian. Ang ganitong uri ng paglalarawan ay maituturing na subhetibo. Kailan naman sinasabing objetibo ang paglalarawan? Objetibo ang paglalarawan kung ito'y may pinagbatayang katotohanan. Ang objetibong paglalarawan ay direktang pagpapakita ng katangiang makatotohanan at di mapapasubalian. Silipin naman natin ang isang halimbawa ng objetibong paglalarawan. Kung ilalarawan ang isang ina, maaaring ibigay ang taas, haba ng buhok, kulay ng balat o hanap buhay o di kaya ay ang hilig na pinagkakaabalahan sa buhay. Ito ang halimbawa ng objetibong paglalarawan. Basahin at unawain ang teksto. Habang nagbabasa, maaari bang alamin kung tungkol saan ang teksto? Suriin din kung ang paglalarawang ginamit ay subhetibo o objetibo. Ang bahay kubo. Ang bahay kubo sa Ingles ay nipahat o kubo lamang ay isang katutubong bahay na ginagamit sa Pilipinas. Ang katutubong bahay ay gawa sa kawayan na itinatali na magkakasama na may isang binigkis na bubong gamit ang dahon ng nipa o anahaw. Ang bahay kubo ay ang pambansang bahay ng Pilipinas. Ang bahay kubo ay gawa sa kawayan na pinagtali at mga nipa. Angkop ito laban sa hangin at ulan. Ngunit ito ay madaling masira sa mga bagyo at madaling palitan.
Ang bahay kubo ay ang kauna-unahang bahay ng mga katutubong Pilipino bago dumating ang mga Espanyol. Sila ay ginagamit pa rin sa araw na ito, lalo na sa mga mabukid na lugar. Iba't ibang disenyo ng arkitektura ang makikita sa iba't ibang tribo sa bansa. Kahit na lahat ng mga ito ay sumusunod sa pagiging tiyakad bahay, kamukha sa mga matatagpuan sa kalapit na bansa tulad ng Indonesia, Malaysia, Palau at mga isla ng Pasipiko. Parisukat ang hugis ng mga sinaunang bahay kubo. Ang mga ito ay may 4 na dingding at may 1 o 2 silid. Ang mga dingding nito ay yari sa kahoy at pawid o kawayan at pawid. Ang iba naman ay ginagamitan ito ng kugon sa halip na pawid. Ang haligi ay yari sa malalaki at matitigas na kahoy. Ang mga ito ay nakabaon ng may 3 talampakan ang ilalim sa lupa at nakapatong sa malaking patag na bato. Nilalagyan din ng bato ang paligid ng haligi upang maging matatag ito. Mga maiikling poste na umaabot sa sahig ang inilalagay sa ilalim ng bahay bilang dagdag suporta. Nagustuhan mo ba ang nilalaman ng teksto? Klase, may inihanda akong mga gawain upang lubos nyo itong maunawaan. Para sa gawain ng pangkat 1, sagutin ang mga tanong sa ibaba. Malikhain itong iulat tulad halimbawa ng isang infomercial sa telebisyon o radyo. Una, tukuyin ang paksa ng tekstong binasa. Pangalawa, ano ang nais ipaunawa ng sumulat tungkol sa paksa? Para sa pangkat 2, sagutin ang katanungan. Sa inyong palagay, ano ang layunin ng manunulat sa pagsulat nito? Ipaliwanag. Maaaring gumamit ng graphic organizer sa inyong pag-uulat. At para naman sa pangkat 3, anong katangian ng tekstong deskriptibo ang ginamit sa teksto? Patunayan, maging malikhain sa inyong pag-uulat. Para sa pangkat 4, gamit ang talahanayan sa ibaba, maglista ng mga salitang ginamit sa teksto na tumutugon sa ginamit na katangian ng tekstong deskriptibo. Isaalang-alang ang pamantayan sa pagmamarka sa pagbuo ng pangkatang gawain. Buong husay na sagutin ang mga katanungan sa loob ng 5 minuto. Pagkatapos, ipaskil ito sa ating Google Classroom. Alam kong buong husay ninyong nasagot ang mga gawain. Binabati kita. Klase, tandaan na sa kabuuan ang ating tekstong binasa ay may layunin na bigyan tayo ng malinaw na paglalarawan sa katutubong bahay na gawa sa kawayan, ang bahay kubo. Ang mga salitang iyong inilista ay sadyang ginamit upang lubos na mailarawan ang bahay kubo. Tandaan din, klase, na ang mga manunulat ng tekstong naglalarawan ay gumagamit ng mga pananalita upang matulungan ang mga mambabasa na makabuo ng isang larawang buhay na buhay sa kanilang isipan. Nagawa mo ba ito habang binabasa ang teksto? Ngayon ay ganap na ang iyong kaalaman tungkol sa ating aralin. Subukin ko nga kung lubos na naging malinaw sa iyo ang naging talakayan. Handa ka na ba? Sagutin ito sa iyong kwaderno. Paano makatutulong ang isang tekstong deskriptibo sa sarili, pamilya, pamayanan, bayan?
Nadalian ka ba sa pagsagot? Binabati kita, mahusay. Sa susunod na sesyon ay tatalakayin natin ang ikalawang bahagi ng aralin. Maaari bang pumili ng isang paksa na nais mong gawan ng sulating deskriptibo? Ihanda ang sarili sa susunod na talakayan. Ang ikalawang bahagi ng ating aralin, ang pagsulat ng tekstong deskriptibo. Kaya't makabubuti na paghanda na ang pagsulat nito. Baunin mo ang kaalamang natutuhan sa ating aralin. Maligayang pag-aaral. Ito ang inyong guro na nagsasabing naniniwala ako na natuto ka dahil naniniwala ako na ito ang wika at kultura mo. Hanggang sa muling sesyon ng pag-aaral dito lamang sa Filipino TV. Padayon!